Manamang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh. Salamat Ama, muli niyo kami binigyan ng pagkakataon na makapagtipon-tipon muli upang ipahayag namin ng may pagpupuri at salamat ang lahat ng kadakilaang patuloy ang ipinagkakaloob at ginagawa sa amin. Salamat Ama sa pagkakataon na kami po ay muling matututo sa pamamagitan ng salita. Turuan mo kami maging katulad sa isang bata na mayroong kababaan ng kalooban. At dalangin namin Ama na anumang pong mga pangangailangan namin sa gabi ito ay ikakasulan mo ang iyong mensahe at mangusap ka sa bawat isa sa amin. Pagpalain po kami ng karunungan at divine wisdom na nagmumula sa iyo, sa gayon ay maunawaan namin ang mga susi upang kagaya sa isang bata, kami ay makapasok sa iyong kaharian. Sa iyo na binabalik lahat ng papuri at salamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Kung kayo po ay may dalang Biblia, kayo po ay aking inaalyahan na ito po ay buksan sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 10, palamang 13 hanggang 16.
Let's take a reading to the Gospel of St. Mark, chapter 10, verse 13 to 16. May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag niyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan niyo kung sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad sa pagtanggap ng isang bata ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos." Kinalog ni Jesus ang mga bata, ipinatong kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sige po, palakpakan natin ng malakas ang pagkakabasa ng kanyang salita. Pwede na po kayo mag-see po sa presensya ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Meron pong tinatawag na Synoptic Gospel. Ito po yung apat na ebanghelyo na isinulat po ng iba't ibang mga gospel writers. Sina Mark, Matthew at Luke ay pare-pareho po na meron mong account sa istorya na kung saan ang bata po ay blines ng Panginoon. Bagamat ito ay sinubukang itaboy ng mga alagad. At dito po sa Gospel of Mark, siya yung kahit pa paano ay medyo merong mahabang verses, at least 3 verse, na nagko-convey po ng very important message kung paano ba makakapasok ang isang tao sa paghahari ng Diyos katulad ng sa kalooban ng isang bata. So, may verse lang do, unlike sa ibang gospel na ating mga pinag-aaralan. Pero bagamat short story siya, pero meron siyang malaking impact sa attitude ng mga alagad. Meron siyang malaking aral na iniiwan sa mga gustong makapasok sa paghahari ng Diyos, sa mga taong nagsasabing sila ay lingkod ng Diyos. Amen? Now, bakit po kaya dinadala ng mga magulang ang kanilang mga anak patungo po kay Jesus? So, why they are bringing their little children to Jesus? Ang sabi po ng Mark 10:13, "And they were bringing little children to him, so that he might touch them. But the disciples rebuked them." Ang mga magulang kasi, mga parents, may paniniwala sila na siyempre, kung ang taong maglilihan sa kanilang mga anak ay sinugo ng langit, sinugo ng Diyos, or sinasamahan ng pagpapala, yung blessing, yung pagpapala na yun ay pwedeng maisalin, pwedeng ma-impart doon sa mga batang hihipuin or ililihans patungan ng kamay ng ating Panginoon. Amen po? Pero ang problema ay hindi po ito inalaw ng mga alagad. So ang mga parents po kasi, they recognize that Jesus came from God. Marami na silang nababalita na maraming mga taong may karamdaman na kapag nahawakan ng Panginoon, gumagaling. Maraming mga taong hinahalihan ng bad spirit. Pag nahawakan ng Panginoon ay nakaalaya. Kahit patay pa nga, pag nahipo at nahawakan ng Panginoon ay nabubuhay na muli. Kaya para sa kanila, malaking opportunity na yung kanilang mga anak ay malihas, matouch man lang ng Panginoon. Pero sa maang palad, ito po ay na-interrupt, ito po ay hindi po pinayagan ng mga alagad na nakapaligid po sa ating Panginoon. Sa tingin ko, ang isa sa mga dahilan kung bakit po hindi pinapayagan ng mga alagad na makalapit sa Panginoon ang mga bata is because of their social status. Kasi po sa kanila, ang mga bata po ay insignificant. Amen?
At para sa kanila, malaking abala lang na paglaanan ng panahon, ng oras ng Panginoon para i-bless ang mga batang ito. Kumbaga, para sa kanila, Lord, ano ka ikaw yung mangunguna sa amin para sa pagtatayo ng isang bagong kaharian. Kailangan natin magmadali. Amen? Ang mga role ng mga batang yun, para sa kanila ay isang bother lamang, isang malaking kaabalahan. Kaya, kung mapapansin niyo po ang mga disciples, mahilig silang magtaboy ng mga tao. Pag may mga taong nagtatangka na lumapit sa Panginoon, agad-agad nila itong itinataboy. Nung meron pong pagkakataon na sila po sana ay magpapahinga dahil maghapon na silang napagod sa paglilingkod, pagtawid nila ng kabilang lawa, para sana sila ay makaidlit man lang kahit saglit, yung mga taong kanilang iniwan sa kabilang ibayo ay nagsunuran pala. At pagsampa nila doon, nakita nila yung mga tao na nagdaratingan din. Pero, ang naramdaman ng Panginoon sa mga taong yun na sumunod sa kanila ay compassion, naawa siya. At ang sabi ng Panginoon, para silang mga tupa na walang nangangalaga, walang nagpapastol. Kaya ang mga ito ay tinanggap pa rin ng Panginoon, tinuruan. Pero nung magdidilim na ang paligid, ang sabi ng kanyang mga alagad, pauwiin mo na po. Sabi po sa Matthew 14, verse 15, nang dapit ang hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi nilang, malapit na pong lumubog ang araw at ilang ang lugar na to. Papuntahin na po niyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang mga makakain. So parang yung mga disciples, concerned sila sa mga tao na, Lord, huwag niyo nang paabuti ng gabi kasi baka wala na silang mabilhan ng kanilang mga makakain. Pero ang totoong issue dito, ayaw na nilang maabala. Amen? Ang dami-daming tao yan eh. Paano nila i-entertain? Paano nila papakainin? Kaya ang solusyon na naiisip ng mga alagad, pauwi na lang po natin, send the people away. Meron pa pong isa, sabi po ng Matthew 15:23, ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po niyo siya, napakaingay niya't sunod ng sunod sa akin. Meron pong isang babaeng hindi Israelita o hindi siya Hudyo, na yung kanyang anak ko ay sinasakihan ng masamang espiritu at ang ingay-ingay niya. Alam natin yung purpose niya para mapansin siya ng ating Panginoon. Amen? Kasi sa dami ng sumusunod sa Panginoon, kung hindi ka gagawa ng aksyon, hindi ka mag-i-scandalize, hindi mo makapag yung attention niya eh. Kaya ang sabi ng mga alagad, Lord, away na naman, ang ingay. Pag may mga taong gustong lumapit sa Panginoon, ang nagiging response agad ng mga alagad ay itaboy ang mga ito na hindi naman po dapat. Amen? So, how does Jesus react when he saw his disciples kung ano yung mga ginagawa ng kanyang mga alagad? Sabi po ng Mark 10:14, but when Jesus saw this, he was moved with indignation and said to them, allow the little children to come to me and do not forbid them. Huwag niyo silang hadlangan na lumapit sa akin. Amen po, mga kapatid. Yung pag-review na ginawa dito ng Panginoon ay halos kaparehas po ng intensity nung nireview niya yung hangin nung sila ay sinisiklot ng malalakas na alon doon sa bangka na kanilang sinasakyan. Ganon niya rin pinagalitan itong mga alagad na ito. Bakit po? Kasi yung ganong klaseng pag-uugali ng mga alagad ay nag-create po sila ng false impression na ang Panginoon ay walang paki sa mga bata. Amen? Na ang Panginoon,
Katulad lang din siya ng mga Pariseo, katulad lang din siya ng mga relihiyoso, na kapag mga bata ay hindi nila masyadong binibigyan ng importansya. Kasi noon, ang nabibigyan lang po talaga ng pansin palagi ay yung mga lalaki, yung mga naglilingkod sa templo, yung mga may posisyon sa gobyerno, at saka yung mga mayayaman. Pero yung sabihin mo, mga bata, mga babae, lalo na mga may sakit, mga matatanda, kabilang po yan sa mga tinatawag na marginalized. Yung mga nasa gilid, yung mga nasa laylayan po ng lipunan. Pero lagi po natin tatandaan na ang mission, ang purpose ng Panginoon kung bakit siya bumaba ay upang hanapin ang mga tupang naniligaw. Hindi nakakailangan ng doktor ang taong malusog, hindi yung taong may sakit. Kaya ang sabi ng Panginoon, naparito ako hindi para sa mga banal, naparito ako para sa mga makasalanan. Naparito ako para sa mga taong hindi pinapansin ng lipunan. Amen? Kasi kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, hindi naman pwedeng hindi ka maabala eh. Amen po? Lahat ng bagay na gusto natin gawin, kailangan mong paglaanan ng panahon. Kailangan saksak mo sa isip mo na maaabala ka. Yung mga trabaho natin, naglalaan tayo ng panahon para lang sa kakarampot na sahod. Meron nga waiter, di hiningi yung menu ng customer. Medyo matagal yung pagpili. Siyempre, mamaya, turo ka ng turo. Abutin ka ng 5,000. Diba? Minsan pa naman, mga nakakaloko yung mga menu. Siyempre, yung kakain, tinitignan niya kung saan yung medyo sa kanyang budget. Yung waiter naman, panay naman yung lagatak ng paa. Tapos yung gesture niya, parang inip na. Panay ang patunog ng ngipin. Kaya ka na tinawag na waiter eh. Para mag-wait. Di ba ho? Huwag ka magtrabaho kung ayaw mong maabahala. At tininda ka ng sapatos. Napaman, maghahanap ng size yung customer. Yung mga umaakyat sa mga storage room, binabalibag yung mga sapatos. Kaya ka nagtrabaho ng ganyan para maabala. Yung mga nagtitinda, nagtatayo ng mga sari-sari store, pag may bibili, kala mo, laging galit. Kala mo, mga nagtatrabaho sa munisipyo na nasusulit, binibilihan mo na. Kung wala kayo sa mundo magtinda, huwag kayo magbukas ng tindahan. Tapos ang hahanapin sa'yo, wala. Diba? Lahat ng bagay pinaglalaanan po ng oras. Amen? Meron akong kasamahan. Kada na lang tayo. Laging uwi-uwi. Mahilig siyang makipagpalit ng outreach. Ngayon, bawal na yun eh. Isa yan sa pinakamahigpit na bili ng ating bagong head. Bawal ang swapping. Yung may outreach ka, may kipagpalitan ka, bawal po yun. Kaya titignan niyo yung MO ng preacher. Baka mamaya, ang nakalagay sa kanya, Muntinlupa, nandito siya sa darangan. Bawal yun. Pero meron akong kasamahan. Kayo na lang. Laging nagmamadali. Mamadaliin yung choir. Simulan na tayo kasi para makauwi tayo ng maaga. Pagkuhan din sa amin, ganoon din ang ginagawa. Uwi-uwi. Kakausapin pa ako sa nanghayo mo. Pag nakita niyang malapit-lapit sa kanila, makikipagpalitan. Sabi ko, dapat di ka na humayo. Uwi-uwi ka rin lang pala eh. Kung pwede lang magkaroon ng cable car yung isla, sasakay, makauwi lang agad. Di ba ho mga kapatid?
Hindi naman pwedeng lagi ka na lang nagmamadali. Paglalaanan mo talaga ng oras, maaabala ka talaga. Nung minsan po ako ay na-assign yan sa Bungbong. Ang simbahan kasi nila nasa bundok, sa taas. Kita mo yung lawak ng Laguna Divide. Nagpipicture ako kasi ang ganda ng nung paglubog ng araw eh. Di pinipicturean ko. Daming batang naglalaro. Ngayon may lumapit sa akin. Nakalahad yung kamay. Akala ko pulubin. May barya naman ako kasi bumili ako ng candy. Kinakapa ko yung bulsa ko. Bibigyan ko sana ng barya. Yung pala, hindi pala pulubin. Inaabot pala yung kamay ko, kaya pala siya nakaganon. Magbe-bless. Pag hindi mo kung ganon, inutusan pala ng nanay na pumunta sa akin. Paano kung buka nga! Dusing. Dungis. Pag nagtok ako, wala na. Sablay na ako. Diba? Kung pinaalis ko yung bata, pinalapit pala sa akin ng magulang para mag-bless. Amen? Kaya alam niyo, makikilala niyo minsan ang isang tao pag tunay siyang mabait. Lapitin siya ng mga bata. Pero yung may tao naman na parang pag nilapit mo yung bata, iiyak. Kayo na mag-isip. Pero may mga tao talaga na yung magiging luwin siya sa mga bata. At yung mga bata naman, lumalapit talaga sa kanya. Meron mga ganong klase ng tao at meron naman mga tao na pag mga bata allergic, di mo alam kung may childhood trauma eh. Amen? So Jesus gives the instruction. Sabi po ng Panginoon, allow the little children to come to me and do not forbid them. Huwag niyo silang hadlangan. Hindi lang niya pinagsabihan o pinagalitan yung mga disciples, inutusan niya pa na palapitin niyo sa akin ang mga batang yan. Ano po yung problema dito, mga kapatid? Minsan, naglilingkod tayo kay Lord, pero tayo po yung nagiging hadlang sa mga tao na mapalapit sa Panginoon. Lalo na sa mga anak natin. Amen? We may hinder our children from coming to Christ by living a hypocritical life. Alam mo yun, yung religyoso ka, pero yung lifestyle mo, malayo sa pinuprofess mo o pinuportray mo. Fanatic ka o deboto ka ng itim na Nazareno. Pagkatapos mo sa Quiapo, pag uwi mo, ang hawak mo na, nasa red horse. Samantalang kanina, nasa Reno ka. Maya-maya, nasa red horse na yung ginagawa mo. Panay ka Rosario, Marites ka din naman. Di ba ho? Kaya alam niyo, minsan, ang hirap natin umakay sa mga youth kasi hindi tayo magandang role model sa kanila. Inassign ka as youth leader. Anong ginagawa mo? Pinagliligawan mo yung mga youth. Kaya, alam niyo yung ganyan, yung pinagkatiwala ng mga magulang yung kanilang mga anak. Nasa youth ministry. Tapos ano po ang ginagawa ng iba? Dinidevour nila yung kamusmusan ng isip ng mga bata. Kasi nagtitiwala sila eh. Nagtitiwala sila na, makadiyos to eh. Tapos yung pala sasamantalahin yung kanilang mga weaknesses. Amen? So ano ba yung mga nagiging dahilan na napipigil natin ang mga tao, katulad ng mga bata na lumapit sa Panginoon? By failing to show them the love and mercy like the Lord Jesus. Kumbaga, ang layo-layo natin yung sa tinuturo ng Panginoon, malayo sa ginagawa natin. Kung si Lord nagpapatawad,
nag-aayos ng mga broken life, ng mga sirang buhay. Tapos minsan naman yung mga magulang pa mo nang sumisira sa kanilang mga anak. Meron pong mga ganun. Grade 3 pa lang yung anak. Ang pinipid na sa isip ng bata, anak, ikaw ang maghahango sa amin ng tatay mo sa hirap ng buhay. Grade 3 pa lang, Diyos ko naman. Dapat kayo ngayon gumagawa ng ganung solusyon para bang ginawa mo ng insurance yung bata. Ganyan po yung mga ugali minsan ng mga Pilipino. Mag-aanak ng marami, mag-aaralin yung panganay, pagkatapos paralin yung panganay, siya na yung sasagot doon sa ibang mga kapatid. Kaya ano po ang naipoproduce natin? Yung mga mahihirap pa rin na hindi na kasi nila nagagawa yung dapat na goal nila kasi ibinuntong na sa kanila lahat yung responsibility ng buong pamilya. Amen po? Maraming mga anak hindi pinapakinggan sa kanilang sariling tahanan. Kaya alam mo, may mga bata kaya tumatambay sa labas. Kasi di naman masarap umuwi sa bahay nila eh. Subukan mo masarap umuwi sa tahanan ninyo. Eh bakit pa sila magtsatsaga sa labas na tatambay kung saan-saan, makikitulog kung saan-saan, kung masarap uwian ng sarili nilang bahay? Eh paano? Magulo. Di ba po, mga kapatid? Minsan sa sobrang stricto ng mga magulang, konting kibot, sermon. Oo nga, malinis nga yung bahay. Ang tanong, meron bang gustong tumira? Konting kibot, walis. Konting kibot, ayos na mga ganito. Kaya yung mga bata, alam mo, parang estatwa na lang, konting galaw, hahampasin ng tsinelas. Oo, tamang maging malinis para maging safe yung sanctuary. But dirty enough to be happy. Kasi kapag ang bahay masyadong malinis, alam mo yun, walang bata. Pero kapag ang bahay, nakita mo yung dingding, may mga drawing, yung mga laruan, nakakalat, yung mga sahig, may mga tapon-tapon na pagkain, gatas. Alam mo, may bata doon. Amen? Kaya kung ayaw ma-high blood araw-araw, edi huwag kang mag-anak. Aanak-anak ka tapos nung nandyan na gusto mo nang itapon sa basurahan. Maraming mga bata sa sarili nilang tahanan, api. Binubuli ng ibang mga kapatid, yung nanay naman, walang pake. Binubuli na sa eskwelahan. Hindi makapagsumbong sa sariling magulang kasi ano sasabihin ng magulang? Ano ka ba naman? Tatanga-tanga ka ba? Yung naaapi na nga yung anak mo, sasabihin mo pa, ang laki-laki ng katawan mo, di ka lumaban. Eh, hindi naman lahat ng mga bata kaya lumaban. Yung tuturuan mo pa yung bata maging violente. Alam din niyo sa ibang bansa, maraming mga nasa adolescent stage, binubuli sa eskwelahan, hindi binibigyan pansin ng mga teachers. Anong ginagawa ng mga bata? Pagbalik ng school, may dalang rifle. Kargada ka lang. May mga dalang baril. Pinapatay kung sino yung makasalubong nilang mga ka-schoolmate. Kasi bakit po? Biktima rin sila ng bullying. Amen? Kaya alam niyo mo, yung pundasyon, huwag natin hanapin sa teacher. Kasi dapat magulang ang unang nagbibigay nun. Yung gabay. Ang teacher, kapawang lang. Pero yung pinaka-pundasyon ng isang bata sa kanyang paglaki, nagsisimula yan sa mga magulang. Huwag niyong isisi sa ibang tao. Kaya, tingnan niyo, saan nagre-reflect yung attitude ng isang bata? Sa magulang, di ba? Kanina ba may anak yan? Di ba? Ganun palagi, sa atin din bumabalik.
Kung ano yung kasiraan, kapintasan ng isang bata, nagre-reflect yun sa kanyang magulang. Amen? Now, ano pong ibig sabihin ng Panginoon na anyone who does not receive the kingdom of God like a little child will never enter it? Sino mang hindi tumulad sa isang bata na ito, hindi sila makakapasok sa paghahari ng Diyos? Kasi ang bata kasi, alam niya na kailangan niya ang iba. Amen? Yung trust and dependent sa ibang tao. Na alam nila, hindi nila kayang mabuhay ng sarili lang nila. Kaya alam niyo, pagdating kay Jesus, mahalaga sa kanya yung mga bata. Hindi niya yan binabaliwala, hindi niya ipinagkikibit-balikat. Tingnan niyo sa kanilang account. Nung nagpakain po ang Panginoon ng libu-libong tao, pansinin niyo yung mga gospel writers. Ang kasama lang sa counting nila, lalaki na mga adult, pero yung mga bata at mga babae, hindi kasama sa bilang. Kasi nga, insignificant sila nung mga time na yun. Amen? Meron silang kaugalian na kapag ang anak nila ay babae, para sa kanila malas. Pag lalaki, ikikip nila yon. Kasi ano yun parang magiging parang makapaghahatid sa kanila ng honor. Kasi ang lalaki pwedeng maging Pariseo, pwedeng maging Saduceo. Lahat ng prestigious status, pwede kasi lalaki. Ang mga babae kasi noon, pambahay lang. Kaya pag nagkaroon sila ng anak na babae, yung mga magulang, dismayado. Amen? Meron ding mga magulang na kunyari, nakakatatlong anak na babae na, tapos nagbuntis ulit, pang-apat, nung lumabas, babae ulit, parang suyang-suyang. Babae na naman, puro babae na tayo dito. Yun yung ibinigay ng Diyos Di ba ho? Kaya alam niyo ho, katulad nun ng ginawa ng mga disciples, minsan, tayo rin yung nagpiprevent sa kanila na makilala ng lubusan ng Panginoon. Tayo mga magulang, tayo mga elder. By our attitude, para sa atin, mga magugulo sila, mga maiingay, mga makakalat, takbo ng takbo. Ganun mo talaga, bata Kasi kapag matanda ka na, kahit gusto mong tumakbo, may rayuma na. Ang bata kasi, lahat ng strength, nasa kanya pa. Kaya wala siyang mapagbuhusan ng energy. Kaya, pagpansin niyo ang bata, talo ng talo, takbo ng takbo. May lakas. Saglit lang naman siyang bata. Ang tagal-tagal nating magiging matanda. Amen? Kaya pagbigyan nyo na minsan, nire-wrestling ka, yung nasarap-sarap ng tulog mo, bigla-bigla kang dadaganan. Ganun kasi, bata naglalambing. Ako nga ho, minsan kahit pagod ako, galing ako ng outreach, kasi, ngayon kasi ho, nag-NPG ako, halos ang mga outreach na pinupuntahan ko sa isang araw, tatlo mga kapatid. Yung panggabi, yun yung talagang hayo ko. Pero yung 1 to 3, 3 to 5, nag-NPG po ako niya, nagbabahay-bahay po ako, nagbubukas ako ng mga gawain sa biyaya ng Panginoon. Minsan uuwi ako, pagod na. Kasi yung anak ko, gusto niya makipaglaro. Kaya, kahit gusto kong magpahinga, dahil ngayon niya lang uli ako nakita, sabi niya, "Papa, saan ka galing?" Sabihin ko, "Sa hayop." Sabihin naman ng anak ko, ulit-ulit naman. Kasi kada tatanungin niya ako kung saan ako galing, sasagot ko, "Sa hayop." Kaya sabihin niya naman, "Ano ba yan? Ulit-ulit?"
nakonsume yung anak ko sa akin eh. Kaya, minsan, umiikot sa market sa balikat ko, ginagawa akong bundok. Minsan, nakatulog na ako, bigla-bigla na lang tatagalan ako. Eh, ganun talaga eh, bata eh. Kasi alam niyo, sa mga pag-aaral, ang mga bata, mas nare-retain sa isip nila yung memories na nakipaglaro ka sa kanila. Kaysa yung ipinasyal mo sila na binilihan mo ng gadget, binilihan mo ng mamahaling laruan, less appreciated yun eh. Ang mas natatandaan ng bata, yung time na nakipaglaro ka sa kanila. Amen? Kaya ako, minsan, napapaisip din ako kasi yung anak ko, eto, si Aliyah, pag nandyan yung aking biyenan, mas malapit siya sa biyenan ko kaysa sa aming mag-asawa. Naunawaan ko naman kung bakit eh. Kasi yung asawa ko busy sa trabaho. Siyempre, meron din siyang mga pinaprioritize. Ang talagang lagi niyang nakakausap, yung aking biyenan na taga-pipindan. Kaya ang accent ng anak ko, kahit taga-Taytay siya pinanganak, puntong binawalan siya. Aba, ganun siya magsalita. Ang galing! Sabi ko, grabe nung batang ko talagang na-adapt niya yung accent ng aking biyenan. Kasi yung biyenan ko, matyaga siyang makipaglaro sa aking anak. Amen? Kaya, huwag mo natin sabihin na ang mga bata, ano sila, less priority sila. Hindi po. Kasi minsan ang theology natin, pag bata, huwag isama sa gawain kasi magulo, hindi pa nila yan nauunawaan, hindi pa nila yan naiintindihan. Alam niyo, hindi yan totoo eh. Kasi, bakit po? Lahat ng talk ni Brother Mike, sa Luneta, nung maliliit pa kami, kila Abraham, kila David, kay Moises, kay Jonah, lahat po yan natatandaan ko. Kahit naglalaro lang ako doon sa Luneta, yung mga damo-damo, ano mga ginagawa ko, yung mga bato, iniipon ko. Pero yung mga talk ni Brother Mike, natatandaan ko po talaga. Kaya yung anak ko eh, ang pinapanood niya yung Passion of the Christ. Sabi ko, lupit mo naman anak, dami-daming papanoorin, pwede naman po kumelo. Ang pinapanood niya yung ipinapako si Jesus. Kaya pala nung minsan, nakahiga ako, yung laruan niya, na tools, as meron siyang pang nurse, yung injection, itinutok sa pulso ko, sabay pinukpok. Akala ko ano yung ginagawa sa akin. Tapos, kada nakakakita siya ng cross, ang sasabihin niya, Papa, ikaw yan. Sabi ko, grabe ka naman, babe, ganun na ba ako kabanal? Amen. Pero, hindi naman ako nagugulat. Kasi bakit po? Yun kasi yung nakikita niya sa amin na kanyang magulang. Ang nanay niya, choir. Ang tatay niya, preacher. Kaya, hindi nakakapagtaka na yung anak ko, 3 years old pa lang, kaya niyang kantahin yung purihin. Purihin ang Panginoon. Kaya niyang kantahin kasi bakit po? Simula nung baby pa siya, lagi na siyang nasa gawain ng Panginoon. Amen? Mas nakakapagtaka kung anak siya ng preacher, anak siya ng choir, tapos iba yung gawin niya. Iba yung mga kilos niya. Mas nakakapagtaka yun. Kaya, pansinin niyo ang mga bata ngayon, kakanood ng mga TikTok, ang liliit pa lang, kumakaldad na. Ang lalaswa ng mga sayaw, yung mga napapanood eh. Diba? Ang mga kinakanta, mga hindi pa appropriate na yung mga hindi naman nila naiintindihan na mga lyrics. Amen po? Kaya, ang bata mo, mga kapatid ko kay Kristo, merong ministry ang Panginoon para sa kanila. Kita niyo mo, nung sinabi ng Panginoon sa mga alagad na kayo ang magpapakain sa kanila, ano po ang
Ano po ang naging daluyan? Isang bata na may daladalang isda at saka tinapay. Nung nagkatalo-talo po ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila, sabi ng Panginoon, magsiupo kayo. Ang pinakadakila, itong batang ito. Siya yung pinatayo, yung bata. Kaya kung mayroong mga account sa gospel, patungkol po sa mga bata, ibig sabihin, malaki yung pagpapahalaga ng Panginoon sa children ministry. Eh, ang nakakalungkot po, kahit sa ating gawain, ang most neglected ministry ay ang sa mga youth. Hindi sila nabibigyan ng pansin, ng priority. Kasi bakit? Yung iba ayaw tutukan yung mga youth kasi wala pang pera. May narinig akong ganun eh. Ayaw mag-handle ng youth kasi wala pang mga trabaho. Pera agad. Ang gusto mga mami-mami, ang gusto yung mga balo, kasi yun yung may pera. Eh, hindi po ganun ang gawin ng Panginoon eh. Amen po? So, ano po ang lesson na pwede natin mapulot sa maikling verses na ating pinag-aaralan? First of all, let children come to Jesus. Hayaan natin lumapit ang mga bata sa Panginoon. Hayaan nyo magkakatakbo. Hayaan nyo maglaro. Mga kapatid, mas okay nang habang bata sila tumatakbo dito kaysa naman kung kailan matanda tsaka magtatatakbo. May sayang na yun pag gano'n. Kaalala ko, nagtok ako sa Yumaco. Biglang may pumasok na may tililing. Yung Kristong Hari sa likod, yung upuan, siya ang umupo. Hawak niya pa yung anong tawag doon sa baston, yung setro ba? Pagtingin ko, natawa ako eh. Di ba? Kaya, alam nyo, maraming mga pag-aaral na according sa kanilang mga research, pag ang isang bata umabot ng edad 14 na hindi pa siya nai-introduce sa gospel, hindi siya nakarinig ng patungkol sa salita ng Diyos, malaki yung possibility, 80% na maging atheist yung batang yun. Lalo na sa ibang bansa, mas marami na po ang taong hindi naniniwala sa Diyos. Meron nga eh, sa ibang bansa yun, Canada yata yun, nagpipreach, binaril. Nag-share lang siya ng kanyang pananampalataya dahil ang mga dumadaan ay mga LGBT community. Parang nagkaroon sila ng balitaktakan, napikot, binaril. Ganun na ang mga tao sa kanila. Dahil ang sinishare mo yung faith mo sa kanila, gagawin ka ng bagay na hindi ka tanggap-tanggap. Pero ganyan talaga ang huling panahon eh. Maraming mga tao talaga ang tatalikod na sa Diyos. Kaya ang mga bata, maliit pa lang, ini-introduce na sila kay Lord. Kasi pag bata pa lang, hindi na sila naturuan, kaya ang magtuturo sa kanila. Kalsada. Amen po. So bakit po, ganun na lang po ang pagpapahalaga ng Panginoon sa mga bata. Kasi nakikita niya na ang isang bata, limited yung time frame niya ng pagiging bata eh. Limited. Kung bata pa lang, hindi na maayos yung kanyang foundation, matagal siyang magiging matanda, wala siyang gaanong magiging social impact sa kanyang paligid. Hindi katulad ng bata na na-introduce mo na sa pananampalataya. Paglaki niya, malaki yung influence na magagawa niya sa kanyang mga kaklasmate, hanggang sa makapagtapos ng kolehiyo, makapagtrabaho. Dala-dala niya yung faith niya. Kaya nga sabi ko sa salita ng Diyos, train up a child the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Bata pa lang, sanayin na sila sa kalooban,
sa kautosan ng salita ng Diyos. Paano mong tuturuan? Hindi ka rin marunong. Di ba po mga kapatid? Kaya alam niyo, may mga religion, ano yung paano nila na-brainwash ang community nila? Bata pa lang, tinuturuan na nila sa kanilang religion na si Jesus ay tao lang. Bata pa lang. Kaya paglaki, yung batang yun, naka-encode na sa isip niya, si Jesus tao lang siya, hindi siya Diyos. Kasi bata pa lang, na-introduce na siya sa ganoon. Amen, mga kapatid? Kaya alam niyo mo, pag di natin inilagaan ang mga youth na ito, tayo kasi pa-exit na tayo eh. Amen? Pag di ka nakapag-train ng mga youth, sino magpapatuloy ng mga nasimulan ninyo? Sige nga. Ang daming mga gawain, nagsasara na lang bigla. Kasi bakit? Puro thunders yung mga umaattend. Isa-isa nang namatay. Nung isa-isa nang namatay, wala nang nagpatuloy. Nagsara na yung gawain. Amen? Kaya alam niyo, bata pa lang po yung mga yan, kala nyo parang wala lang silang pakialam. Pero ang totoo po, ang salita ng Diyos, once na naitanim po sa puso ng tao, hindi yan babalik sa kanya ng walang talab. May talab yan. May talab yan, kapatid. Isipin niyo po ako, maliliit pa lang kami, dinadala kami sa Luneta. Pag uwi, binibilihan ako ng nanay ko ng mga comics na babasahin. Mga biblical comics. Ako nawiwili ako sa mga drawing eh. Nawiwili ako sa mga kulay. Siyempre, kapag kinukulayan ko, nababasa ko yung mga kwento. Kaya bata pa lang ako, kilala ko na sila Solomon, sila Abraham, sila Jacob. Kilala ko na sila Moises. Kaysa sa mga Marvel superhero, kaysa sa mga Dragon Ball Z, kaysa sa mga anime. Later ko na lang napanood yun, pero ang nauna talaga sa akin ay Bible. Kaya, hindi nakakapagtaka, nung lumaki ako, tagapagpahayag ako ng salita ng Diyos. Kasi doon ako nataniman, doon ako rooted. Ikaw naman, ayaw mong maabala. Nagbibingo ka, sinama mo na lang yung anak mo. Ano ka bang gulo-gulo mo? Kita mo nang nagbibingo ako. Kaya paglaki ng anak mo, kobrador. Diba? Yung mga tao ay dinadala sa sabungan ng mga anak na lalaki, kaya paglaki, taga-ari. Ang tanong po, saan natin binababad yung mga batang yan? Amen? Kaya, tama lang po na itong mga youth na ito ay masanay na nasa gawain po ng Panginoon. Lumaki sila na nasa gawain ng Panginoon. May mga mag-impluwensya man ng mga taga-mundo, medyo gumewang ng konti, pero babalik pa rin sila dito. Kasi bakit? Dito sila inugatan. Dito sila nakaniman ng salita ng Diyos. Amen? Hindi sapat na nagtatrabaho ka, nagbibigay ka lang ng bakon, wala kang time na ang mga anak mo ay turuan patungkol sa pananampalataya. Ang isang tao, hindi lang naman siya binubuo ng kanyang physical na pangangailangan. May espiritu din yan eh. Amen? Kaya yung mga bata na hindi masyadong nagabayan pagdating sa Word of God, masyadong mga materialistic. Walang contentment. Pag nakita nila sa softmed na ganito, gusto nila, kahit di naman kaya ng kanilang mga magulang, ibibili sila ng iPhone. Tapos di rin naman ganun kagandahan yung grades. Makasabay lang sa mga uso. Amen? Kaya, yun talagang ang dapat. Bata
hinuhubog na sa Word of God. Amen? Para yung linya o yung daan na kanyang tatahakin ay tama. So another thing is to love children on purpose. Maging intentional po tayo mga kapatid. Amen? Bigyan natin ng panahon. Habang gusto kong sumama sa'yo, isama mo ng isama. Hindi yung iwan ka ng iwan. Kasi darating naman yung panahon na kahit anong pilit mong isama, ayaw mong sumama. Eh kasi nung maliit pa, sumasama sa'yo, alis ka ng alis. Ngayon tuloy na malaki na, may mga barkada na. Pilit ka naman ng pilit na isama dito. Amen? Kaya habang maliliit na sila, naglalambing pa sa'yo, i-treasure mo yun. Kasi saglit lang talaga silang bata. Ako, na-realize ko na eh. Kasi parang kailan lang. Ang liit-liit niya pa, pag tinitingnan ko habang tulog, bata na eh. O tapos may darating na naman kami isang baby ulit. Amen? Kaya ho, maraming mga tahanan ngayon, ang mga kabataan, di nila alam yung saan sila pupunta. Kasi yung mga magulang din nila eh, hindi rin alam kung saan ang tungo ng mga buhay. Kaya laki talaga ng responsibility natin magpakatino sa totoo lang. Amen? Hanggat maaari, pilitin maging buo. Hanggat maaari ha. Kasi kapag nabubroken ang isang pamilya, yung couple naghihiwalay, ang unang-una talagang tinatamaan, yung anak eh. Hindi niya alam kung saan siya sasama. Sa nanay niya ba? Sa tatay niya ba? E paano kung parehas lang may sinamahan? Naiiwan siya sa gitna. Tapos ang mag-aalaga, lola. Tapos may mga tiyuhin na may bisyo, nare-rape. Kung sumama man sa nanay, yung nanay naman may boyfriend, nare-rape din. Diba? Isipin natin yung mga ganyang kamusmus na bata, hindi pa nila kaya i-protect yung kanilang sarili. Di ba ho? Kaya malaki rin po yung accountability natin. Kahit din mo yung anak, pag nakikita mo na gano'n, kailangan po natin pagmalasakitan. Hindi yung sarili mong anak, mahal na mahal mo, yung mga pamangkin mo, kita mo ng ganun yung nangyayari, nahayaan mo lang. Hayaan mo yung mga yan, mga magulang naman yan eh. Hindi. Kung ang Panginoon binigyan sila ng importansya, lalo naman tayong naglilingkod, pahalagahan din po natin ang mga bata. Ganun din po ang simbahan, mga kapatid. Kung may pagkukulang man ang mga magulang, narito po tayong mga taga-simbahan para yung pagkukulang ng mga magulang kahit pa paano mapunuan natin. Kasi, alam niyo, maraming mga youth, hindi talaga nila alam kung saan sila tatakbo. Kulang sila sa gabay. Tapos ikaw naman pumasok na nga sa simbahan, minulesyon mo pa. Kunyari, Bible study, in-study mo. No, ang laking pananagutan talaga sa Diyos. Lalo't yung tupa na yun na dinala ay walang kalaban-laban. Amen, mga kapatid? And another thing is to give time and space for children. Bigyan po natin sila ng oras. Amen? Paglaanan po natin sila ng panahon na maturuan. Kita niyo yung mga born again. Hindi naman sa comparison. Meron silang children ministry talaga. Tailored para sa mga bata. Kaya ang target nila, mga youth Kita niyo yung mga tumutugtog sa kanila, mga bata pa. Di ba? Kasi yung mga kabataan na naghahanap din talaga sila ng activities.
Tapos ikaw naman paalis ka ng paalis. Suspindi ka ng suspindi. Diba? Konting pagkakamali. Ang higpit-higpit. Huwag po tayo masyadong masungit. Diba? Merong mga district na sinususpindi yung mga choir. 6 months, kulang na lang, di makapagin. Mahigpit pa tayo kay Lord. Diba ho? Nag-iipon nga tayo ng mga tao Meron namang iba, nagkakalat. Ikaw, nagbubukas ka ng mga gawain kasi ka namang isang taga-sara. Amen? Kaya alam nyo, bigyan po natin sila ng espasyo sa gawain ito. Yung mga youth ministers, yung mga youth preachers, supportahan po natin sila. Huwag po natin baliwalain yung mga dancers. Kasi pagdating ng panahon, sila yung hahalili sa inyong mga kinalalagyan din. Amen? Mga kapatid, palakpakan natin ang Diyos sa buhay. And then, take time to give grace to a child. It doesn't happen overnight, mga kapatid. Hindi naman, porket inakay mo ngayong gabi, bukas, bago na siya. Huwag ka namang hyper-faith. Meron ganun mga magulang Nagtotok yung preacher. Panay ang muso. Narinig mo? Narinig mo? Narinig naman. Huwag mo nang ipabuka. Diba? Sabi ng preacher kanina, diba? Tinamaan ka. Alam niya na yun. Hayaan po natin ang Diyos ang humipo sa puso ng mga kabataang ito. Pag nagkamali, tumulong po tayo na maitama sila. Siyempre, pinapalo din, kailangan yan para maituwid. At pag kayo naman pinapalo, pinagsasabihan, huwag naman kayo nagtatampo agad. Kasi kapag pinagsabihan, pinalo, ibig sabihin, mahal kayo, concerned. Huwag kayong nainip dun sa iba na, bakit yung mga classmate ko kahit anong oras, umuwi, gumimik, wala namang, hindi naman, hinahanap lang nanay. Naiingit ka dun. Kaya kapag sinermonan ka ng nanay mo na aga-aga pa nagbo-boyfriend ka na di dapat nga matuwa ka. Kasi mahirap yun yung nag-aaral ka, sinasabay mo yung boyfriend. Tapos, mag-e-exam ka nag-away pa kayo ng gabi. Hindi mo na alam yung isasagot mo. Ang nilagay mo, pag-ibig. Kasi walang masamang magmahal. Ano kaya yun? Hindi mo na alam yung mga sagot sa tanong. Di ba ho? Kailan lumapag si MacArthur? Di ko alam. Ang matatandaan ko lang kailan siya dumating sa aking buhay. Pag pinag-aaral pa kayo, ang atupagin niyo pag-aaral. Kasi merong panahon para dyan. Maraming mga youth, hindi nila na-survive at na-enjoy yung kanilang pagka-youth kasi nabubuntis sila ng maaga. Kung hindi nabubuntis, nakakabuntis. Diba? Kaya alam niyo yung kondisyon sa akin ng tatay ko noon. Kaya late na ako nag-asawa 33 na ako nag-asawa Ang bilin na bilin sa akin ng tatay ko, sige, magsipag-asawa kayo, pero pag nag-asawa kayo, layas kayo lahat dito Ibig niya sabihin, pag nagsipag-asawa na kami, huwag na kaming pumalong pa doon sa kanila. Tumayo na kami sa sarili namin mga paa. Alam ko naman sa sarili ko, di ko pa kaya. Nung nag-asawa ako, talagang hinog na. Pabulok na nga Diba? Pero iba yun, nagkaanak pa rin naman, mga kapatid. Diba? Kasi may tamang panahon para sa ganyang mga bagay. Amen? Kung dinadala kayo sa gawain ng Panginoon, sumama kayo. Kaysa naman, yung mundo ang mag-akay sa inyo kung saan-saan mga bisyo. Amen? At higit sa lahat, maglaan tayo ng oras para sa Panginoon.
Dahil ang turo ng Panginoon kapag atin pong isinabuhay, hindi natin yan ikakapahama. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay at tayo po ay magsitayo sa kanyang presensya. Panginoon, maraming salamat dahil hindi mo kami itinataboy. Katulad ng isang bata na sa iyo ay lumalapit, sa iyo ay umaasa, kami po ay lalapit sa iyo na mayroong pag-asa, Panginoon. Patahimikin ang puso kong ito, o aking Diyos, payapain ng lubos. Ang nais ko'y masilayan ang iyong mukha, sa iyong kandili muling manibata. Patahimikin ang puso kong ito, o aking Diyos, payapain niyo ng lubos. Ang nais ko'y masilayan ang iyong mukha, sa iyong piling muling maging bata. Kakalong sa inyo magsusumbong ako, o aking Diyos, payapain ng lubos. Ang nais ko'y mapalaga iyong mukha, sa iyong piling muling maging bata. Lahat ng pangamba nawa'y pawiin na, hawiin ang luha at palitan ng ligaya. Ang nais ko'y mapalaga iyong mukha, sa inyong piling muling maging bata. Kakalong sa inyo magsusumbong ako, o aking Diyos, payapain niyo ng lubos. Ang nais ko'y mapalaga iyong mukha, at sa inyong piling muling maging bata. Kakalong sa inyo magsusumbong ako, o aking Diyos, payapain niyo ng lubos. Ang nais ko'y mapalaga iyong mukha, sa iyong piling muling maging bata. At sa inyong piling muling maging bata. Iyong piling muling maging bata. Salamat, Panginoon, na meron kang panahon para kalungin kami kagaya ng isang bata. At ngayon nasa adult stage na kami, Lord, patawarin niyo kami kung minsan wala kaming pasensya, maikli ang aming mga pisik pagdating sa mga anak namin, Panginoon. Nalilimutan namin na pinahiram mo lang din sila sa amin upang maging isang mabuting mga magulang para sa aming mga anak. Lord,
Gabayan niyo rin kami bilang mga magulang nang sa gayon, ang mga anak na ipinahiram niyo sa amin, ang mga youth na ito, ang mga kabataang ito, ay mailapit namin sa iyo ng lubos, Panginoon. Huwag kaming maging katulad ng sa ginawa ng mga alagad na sila pa mismo ang naging hadlang upang mapalapit ang mga bata sa iyo, Panginoon. Huwag naman kaming masyadong maging mahigpit, masungit na nakakasakal, Panginoon, na ang mga kabataan ay nawawala ng ganang magsimba, nawawala na sila ng ganang dumalo dahil sa mga kahigpitan namin, Panginoon. Turuan mo kaming maging tamang gabay sa mga kabataan ito, O Diyos. At higit sa lahat, mapalaki namin sila ng mayroong takot sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Ama, na ang bawat isa sa amin dito, katulad ng sa isang bata, ay magkaroon ng kalooban kagaya ng sa bata. Nang sa gayon, makita namin, maunawaan namin at makapasok kami sa iyong kaharian. Lord, i-bless niyo po ang mga youth sa dating lugar na ito, ang mga choir, ang mga dancers, Panginoon, ang instrumentalist, ang lahat ng naglilingkod, pati na po mga workers at mga attendees, ano man po, Panginoon, ang kanilang mga mithiin, personal na kahilingan ngayong gabi ito, inaangkin namin, Lord, na sa aming pag-uwi, sila po ay inilang tinugon sa pangalan ni Jesus. Gayun din po, Ama, ang mga may karamdaman sa gabi ito, ay abutin niyo naman ang iyong mapagpalang na paghimalang kamay upang padaluin ang kalakasan at kagalingan sa pangalan ni Jesus. Ang mga may iniindang sakit sa kanilang katawan, ang mga may pananakit sa ulo, sa liig, sa paa, sa tiyan, Panginoon, sa likod, ano man ang kanilang mga iniinda sa kanilang mga katawan sa gabi ito, ay abutin niyo po ng iyong himala ng pagpapagaling sa pangalan ni Jesus. At higit sa lahat, Ama, dalangin po na bilang mga magulang na mga mananampalataya, maging mabuti kaming huwaran para sa mga kabataan. Makitaan kami ng kagandahang asal, Panginoon, at higit sa lahat, maging mabuting ehemplo para sa mga bata na nakakakita po sa amin. Sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain tayong lahat ni Yahweh ang Shaddai.